Isang dambuhalang nilalang, kahandusay, wala ng buhay, at tinaga. May habang 6.7 feet at bigat na 90 kilos. Ang biktima, higanting isdang Arapaima. Nung nahuli po, medyo nanghina, akala nila'y mamamatay. So natakot po sila at dinala na nga po doon sa kanilang barracks para putol-putulin po at ilabas. Ang tinagang monster fish, di umano nagkakahalaga ng 7 million pesos. Isang kagat, 10K agad. Ano kayang lasa ng 7 million? Sino ang pumatay sa higanteng Arapaima? At paano naging 7 million pesos ang halaga ng isdang ito? Arapaima, isa sa pinakamalaking freshwater fish sa buong mundo na karaniwang makikita sa Amazon River. Meron ding mga nag-aalaga rito sa Pilipinas dahil pinaniniwalaang swerte. Agad na nalambat ng mga otoridad ang mga suspect sa pagpatay at pagkatay sa Arapaima. 3 mga trabahante ng isang resort sa Pagbilao sa Quezon Province. Humingi na po kami ng tawad, pasiyusya. Dahil talagang hindi po lang suot or lang yung ganun kamahal. July 6 daw, nung pinagplanuhan ng 3 na lambatin sa fish pond ang dambuhalang Arapaima na 23 years old na nung nakuha raw nila ang Arapaima. Idiniretso ito sa bahay na nasa loob din ng compound para pagparte-partehan. Sa totoo lang po, bawal po kasi dyan sa amin na mag-gusol. Mga baon po kami dala. Ang insidente, nasaksihan ng isa sa mga staff ng resort na nagsumbong sa security guard na siya namang nag-report sa mga pulis. According nga po dito sa ating mga suspects, habang sila po ay namamahinga, naisip po nila na manghuli ng isda doon po sa fish pond na malapit po doon sa kanilang pinagpapahingahan. Hindi po nila nainakala na ito na nga po yung malaking Arapaima yung makukuha nila. Tumangging magpa-interview ang may-ari ng Arapaima. Very expensive to keep an Arapaima. So maybe over the years, pinalaki niya ng 6 to 7 feet yung gastos siguro. So maybe for himself, it's worth 7 million. Sa South America, sa Amazon at yung ibang mga river systems, considered na parang staple food na nila ang Arapaima kasi siya yung malaking isda dun sa river system na yun. Naharap po sila sa violation of Article 310 of Revised Penal Code or yun pong qualified theft. Sana ko wag munang husgahan ko na. Kasi napakahirap po. Lalo sa mga anak ko. Tsaka pasensya na rin po sa may-ari ko. Ang mga Arapaima nagmula sa Amazon River Basin sa South America. Itinuturing na isa sa pinakamalaking freshwater fish sa buong mundo. Pwedeng humaba ng 10 feet o mahigit 3 metro. Singhaba ng maliit na bangka. Maaari rin umabot ang timbang nito ng halos 200 kilos. Katumbas ng 4 na malalaking sako ng bigas. Sa Labangon sa Cebu City, may CCTV video na kuha ng isinasakong nilalang na pilit nagpupumiglas. Parang buwaya, pero isa rin pala itong Arapaima. Pahirapan daw itong masilo para ilipat sa fish pond. Ang may-ari nito, ang shop owner na si Ren. Ang kanilang pet Arapaima, pinangalanan nilang Ara. Pinapakain namin ni Ara is lamang loob ng isda na kinukuha namin every afternoon sa palengke. Tinatawag din namin siyang water puppy. Kasi para siyang tuta na nagpapahawak sa noo. Sa sobrang laki niya, para kang matatakot. Pero pag nakahawak ka na sa kanya, ang gentle niya. Taong 2016, nung nagsimula raw mag-alaga ng Arapaima, si Ren na nabili lang niya noon sa halagang 3,000 pesos.
Sa ngayon, mahigit 5 feet na ang haba ni Ara at ang timbang nito mahigit 50 kilos na. Kaya inilipat na nila sa isang fish pond. May dalawang kasama siyang dalawang alligator gar. Hindi sila nag-aaway kasi pareho silang peaceful na mga isda. Kapag nagugulat, tumatakas daw ito. Kaya nakasanayan na nila kung paano ito ibalik sa kanyang kulungan. Kuha lang ako ng sako, tapos lalagay sa ulo niya yung sako, tapos tatapikin yung katawan niya para umusog siya pa loob ng sako. Pwede na siya ibalik sa tubig. Sa sako na lang kami hawak kasi yung katawan niya is sobrang slimy. Ang turing din nila kay Ara, Lucky Charm. Yung sa negosyo namin, steady yung growth namin, hindi nalulugi. In a sense, nag-attract din si Ara ng swerte. Naniniwala kami, baka na-absorb ni Ara yung mga sakit na papunta sa papa ko or sa mama ko kasi mga senior na sila. Sa awa ng Diyos, wala pa naman silang major na sakit. Sa zoo namang ito, sa Rodriguez Rizal, na minamanage ng pamilya ni Janela, hindi lang isa ang kanilang Arapaima, kundi 15. Dinonate po siya sa amin galing sa Tarlac dahil hindi na ma-maintain yung size ng Arapaima. Siguro group of 5 ata yun. At kahit magkakamukha ang mga ito, kabisado raw nila ang itsura at pangalan ng bawat isa. Yung pagkain po ng Arapaima po, we had chicken head po. So yung laman po ng chicken head po natin is 6 pieces po. At kapag kailangan na raw pakainin ang kanilang mga alaga, pinupukpok lang nila ang poste ng fish pond. Nararamdaman daw kasi ng mga dambuhalang isda ang vibrations mula sa tubig na hudyat para sila'y kakain na. Hindi naman siya nakakatakot. Maganda nga siya kasi kaya pinag-iinteresan kasi maganda eh. Pag ibinenta talaga mahal eh. Na-amaze ako kasi nga may ganyan palang kalaking isda. I also feel lucky na nakita ko siya na buhay. Ang Arapaima ay non-native sa atin sa Pilipinas. So kung mag-i-import, kinakailangan merong tinatawag na CITES permit. Yung facility po na kung saan siya ilalagay, dapat po may containment standards or protocols, biosecurity measures para po hindi makawala itong ating mga alagang Arapaima. Kung ang pagpatay naman po ng Arapaima, pwede po na magkaroon ng kaparusahan na 50 to 500,000 pesos and pagkakulong ng 4 hanggang 6 na taon. 7 million pesos man ang napaulat na halaga ng pinatay at kinatay na Arapaima para sa ibang nag-aalaga ng mga ito. Hindi pera ang tunay na sukatan ng halaga. Ang kanilang mga pet o alaga, hindi lang daw pang-display at lalong hindi pang-ulam, kundi para na ring bahagi ng kanilang mga pamilya. Kamakailan sa Bukidnon, may ni-rescue na Philippine Eagle na inaatake raw ng mga unggoy. Hari ng himpapawid, mandaragit, simbolo ng lakas at kalayaan. Yan ang mga katangian ng ating pambansang ibon, ang Philippine Eagle. Yay! Oh my God! Pero tila kabaliktaran ng sinapit ng agilang ito na na-rescue kamakailan sa Malaybalay, Bukidnon. Hindi ito malayang nakalilipad. Sa halip, nasa isang kubo lang. Isugid kayo si Ate Yet. Basang-basa, balisa, at nanghihina. Ang mga sugat nito, inuuod na. Ang agila natagpuan at sinagip ng magsasakang si Marvin. Naara among giko ang giputos og sako kay gapang isog kay gapang amras. Ayon kay Marvin, kaya raw kalunos-lunos ang kalagayan ng agila dahil inatake raw ito ng mahigit 30 mga unggoy. Dahil dito, bayani ang turing kay Marvin.
Pero teka, hindi ba't kilala ang Philippine Eagle sa tawag ding monkey-eating eagle? Kaya ito ang predator o dapat katakutan ng mga unggoy dahil sila ang kinakain nito. Pero bakit sa kaso ng agilang nasagip ni Marvin, biktima raw ito ng mga unggoy? Para patunayan ni Marvin ang kanyang salaysay, sinamahan niya ang aming team sa mismong pinangyarihan ng insidente, ang gubat sa pusod ng bundok na sakop ng sitio Daraghuyan. Pahirapan ang pagpunta roon. Ang trail, maputik, matarik at napakasukal. Makalipas ang 3 oras na lakaran, narating nila ang kanilang pakay. Diri na ko to nakitaan ang agila nga gitabangan sa mga unggoy nga mga dulan mga 30 o more than pa ka. Kapansin-pansin na ang ilan sa mga puno rito meron pang mga sariwang kalmot. Diri na to makita ng nakuanan sa agila o napay na nga agi diri sa ilang mga kuko. May mga nabali ring sanga sa paligid. Di umano, mga bakas ng marahas na pag-atake ng mga unggoy sa agila. Umaga nitong July 3, nung napadpad daw sa gubat si Marvin. Nag-atumi sa bukid kay magbasok sa bulak. Dala na pud kuha sa pasyon. Tingala ko nga nganong naisaba dito nga parte. Pag nagduol na ko, natingala ko nga unggoy man, naa sila gikagubutan dito sa parte sa naik. Naglakas loob lang daw siyang bugawin ang mga unggoy. Hiniro ko, kanang niusig ko, aw, kanang mana. Nya ila din itong biyaan tong ako nakitaan dito. At nang kanya raw lapitan ng mga ito, nagulat siya sa kanyang nasaksihan. Ang inaatake raw kasi ng mga unggoy, isa pa lang, Philippine Eagle. Naglupog na siya sa yuta, nagayang nagani. Asa na pagid siya, gakurog na siya. Kung tao pagaling, murag gapangay siya tabang sa kuha, wa na lang ko nagduwa-duwa nga tabangan ako. Nangita kong pumagi, nga mataptapan yung lawas. Gikugos din ako, anto, dagan na ko taman-taman paingon dito sa akong manang janis. Kay para nga kuan, makakontak sila ako, kariskyo. Ang pinsan ni Marvin na si Junisa agad humingi ng tulong sa kakilala niyang si Merly. Nag-decide ako na i-contact ang aming barangay captain. Sabi niya, i-report natin sa DNR. Saan ba pwede tayo mag-meet para mas madali lang ba na ma-rescue yung agila? Sabi niya doon sa Kitio Cubayan, Kibinton, kasi mas accessible ang daan. Dali-daling ibinaba ni na Marvin ang agila. More than to nga, among desisyonan nga kuanan siya sa sako bukutan nya ako nang gihubok kong jacket itawon ako siyang mata nya ako nang giana yung tiil kay basig makakamras. Ang mga rumespondeng kawani ng Community Environment and Natural Resources Office o ang CENRO agad na binigyan ng first aid ang agila. Mukhang kabiriwik yung agila. Pabasang-basa yung ibon. Nalamig si Rosary kasi maulan eh. Ipinagbigay alam din nila sa Philippine Eagle Foundation sa Davao City ang kaawa-awang sinapit nito. By midnight, nandito na sa Davao City ang bird and getting the immediate medical attention that it deserves. Nakakalungkot tignan ng Philippine Eagle. Mahinang-mahina, dehydrated siya. O kailangan talagang stabilize muna. 1987, itinatag ang PEF o Philippine Eagle Foundation. Pangunahing layunin nito na mailigtas ang mga Philippine Eagle na noon iilan na lang. Tagumpay na naparami ng Philippine Eagle Foundation ang populasyon ng Philippine Eagle. Sa kasalukuyan, tinatayang meron ng 318 to 447 breeding pairs ng mga ito. Umaasa ang PEF na mas mapaparami pa nila ang mga ito kung mapoprotektahan sila at ang mga kagubatan. Isa sa mga programa ng foundation ang kabitan ang mga agila ng tinatawag na tracking device para malaman kung nasaan sila at ano ang mga galaw nila. Gumagamit din ang PEF ng camera traps at yung tinatawag nilang bioacoustic recorders para malaman din kung meron pang sapat na pagkain ng mga agila sa kanilang mga teritoryo. Dahil dito sa modern tools, kaya na nating ituntun mga Philippine Eagles natin. Mula 2019, 20 mga agila na ang na-rescue ng PEF. 8 sa mga ito, aksidenteng nahuli sa mga silo o bitag na para sana sa mga baboy ramo.
Ang isa sa mga nahulog sa patibong o trap, ang agilang si Cinchona na namatay matapos aksidenteng masakal ng isang silo sa bayan ng Lantapan sa Bukidnon. 8 sa mga na-rescue ng theft, binaril daw gamit ang mga air gun o Jolen gun. Unfortunately, ginagawang parang target practice itong ating pambansang ibon. Ang airgun po kasi ay pwedeng mabili ng kahit na sino, no? Hindi mo kailangan ng lisensya at ito din na madalas gamitin for hunting. Kabilang sa mga agilang tinarget si Kalatungan 2 na nabaril ang kaliwang pakpak sa tindi ng tinamo nitong sugat na bulok ang kanyang pakpak. Kinailangan pa itong i-amputate para mailigtas ang kanyang buhay. Noong 2008 naman, hindi lang binaril, kundi kinatay pa at kinain ng isang residente ang agilang si Kasagwa. Sa interview sa suspect noong 2019, inamin niya ang kanyang ginawang krimen, paglabag sa Republic Act No. 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Okay. Bisan wala ko gituyo, nagmay ko kay napusilan ako siya nga dili man day amo wa kabalo. Sakit sa kong ginawa. Pinagbabayad siya noon ng 100,000 pesos na multa. Nung hindi niya nagawa, ikinulong siya. Pero kalaunan, nakapagbayad din, kaya napalaya. Samantala, ang agilang nasagip ni Marvin, pinangalanan ng PEF na Sawaga Dalwangan, hango sa lugar at ilog kung saan ito natagpuan at nailigtas. Habang ginagamot ang bagong rescue na agila na sinasabing pinagtulungan ng mahigit 30 mga unggoy, ang mga tiga-PEF may nadiskubring mga sugat sa pakpak nito. React na siya. React siya. Mas kita na siya eh. Unfortunately, meron pong injury yung Philippine Eagle natin on both its wings, no, sa ilalim ng kanyang pakpak. Meron din siyang mga maggots, no. Nagdududa tuloy ang ilan kung talaga bang ang mga sugat ng agila gawa ng mga unggoy. Base din sa ating x-ray na ginawa, merong 2 bala. Airgun pellet sa loob ng katawan ng ibon. Ang isang bala ay matagal nang nasa loob ng katawan, pero recently lang, no, tinignan yung pangalawang bullet. Kagabi lang nakita na may fresh entry wound. Ito ba ay kwento ng agila laban sa mga unggoy? O agila laban sa tao? Binaril ang Philippine Eagle natin bago siya na-rescue. Para sa kanila, imposible raw na inatake ito ng mga unggoy. Ang Philippine Eagles natin ay apex predator natin. So, ang paboritong pagkain niya ay mga unggoy. So, you would expect na the Philippine Eagle to be a more dominant species over their prey item. Kutob nila ang agila na trap sa isang bitag. Idinipensa rin ni Marvin ang kanyang sarili sa mga nagsususpetsa sa kanya. Ako sigurado gid ko nga wa gid ko tunay labtan. Ang Philippine Eagle pinangga na namo diri sa amo ang bukid kay mao nay pamana nga mga istorya sa among katigulangan nga dili na sila ilabtan, dili pasakitan, di po na sila pamusilon og labaw sa tanan dili na siya buhion. Kay og imo na silang ilabtan, unya imong mapatay labaw pagid sa imong kinabuhi ang pulian. Pinaninindigan din niya ang nauna niyang salaysay na nasaksihan niya kung paano inatake ng mga unggoy ang agila. Ang unggoy gid nga akong nakitaan mga sobra 30. Para patunayan ang kanyang testimonya, si Marvin at ang pinsan nitong si Raimundo sinubukang tawagin ang mga unggoy. Atong suya nagtawag ang unggoy. Ang ilang tingog kay kura, kura, kura. Kura, 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 kura. Lalabas kaya ang mga unggoy? Pero walang nagpakita. Wa sila nang gawas kay kuan, tungudan kuan ulan. Ya gid sa among lugar, grabe gid kadagan dia unggoy. Unya napagay mga time dia nga kung magparid ang mga unggoy,
Muabot pa na sila 100 kapin. Minsan nga ginagambala nila ang aming mga tanim, pero hinahayaan lang namin sila. Yung area is part of the Kitanlag Range Natural Park. Isa siyang protected area. So may sightings ng unggoy. Hilom na ko to, pero tinuod, limpyo ko konsensya atong nadili sa ko ang binawatan. Gawas namin miyana, kaya nag-rescue raman niya. Hindi pa namin masabi kung ano ba ang totoong nangyari. May mga grupo tayo ng mga forensics ng PNP at saka NBI na inimbitahan namin. Mas maganda kung sila ang mag-undertake ng investigation. Pero nito lang July 18, Sabado, malungkot na ibinalita ng Philippine Eagle Foundation na si Salwaga Dalwangan pumanaw na matapos nitong mag-seizure. Ang aming panawagan ay sana po kung may mga makita kayong mga Philippine Eagles, wag lang po natin silang galawin, wag natin silang barilin. I-report po kaagad sa DNR or sa local government unit. If you're hunting or killing sa mga critically endangered species, you can be imprisoned from 6 years to 12 years. And then you will be fined of 100,000 to 1 million pesos. Sa kagubatan, may batas ang kalikasan. Ang mandaragit ay nangangaso para mabuhay. Pero ang tao, madalas pumapatay kahit hindi naman kailangan. Ang Philippine Eagle ay critically endangered. Maaari siyang mawala or ma-extinct within this generation. And the only way to save po itong Philippine Eagles natin ay kung tayo mismo mga Pilipino ay pangangalagaan at tutulungan ang itong pambansang ibon po natin. Ito sa CCTV sa Kaunlaran Village sa Barangay 20, Caloocan City, pasado 1:30 ng madaling araw nitong July 14. Makikita ang isang motorcycle taxi o TNVS driver o rider. Ibinaba ang kanyang angkas na pasahero. Pero sa halip na magbayad ang pasahero, walang kung ano-ano. Bigla na lang nitong sinaksak ang nakatalikod na rider. Gamit ang ice pick. Ang biktima, hihina man at duguan, nakahingi pa rin ng saklolo. Hanggang narinig siya ng magkaibigang Cesar at Carlo na noon nag-iinuman. May narinig po kaming sumisigaw, aray. Pagkalapit ko, yung nasaksak ko siya, pababali mo ha. Sumigaw na ako, sabi ko, uy, ano yan? Sabi ng suspect, sige, subukan mo lumapit, babaraling kita. Patakbo pa yung biktima, naglalakad pa doon. Kumanan dito. Hanggang doon siya bumagsak sa sa isang part ng harap ng tindahan. Ito po siya bumagsak. Ito siya na ganun. Pahiga po siya doon. Ang suspect agad na umiskapo. Dala ang ninakaw na motorsiklo. Habang ang walang kalaban-labang rider nadala pa sa ospital pero idineklara na dead on arrival. Marami sa atin sa mga rider umaasa, lalo na noong panahon ng pandemya, para sa delivery ng mga araw-araw nating pangangailangan at para makarating tayo sa opisina, sa eskwelahan at kung saan-saan pa. Malaking tulong sila sa ating ekonomiya, pero ang hanap buhay na ito, hindi lang mahirap, peligroso rin. Nitong Biyernes, magandang umaga po. Nagpunta ako sa tahanan ng nasawing rider sa Quezon City ng pamilya Norberte. Nakaburol na ang labi ng rider na si Junjun, 46 anyos lang. Ang kanyang ina na si Nanay Carmen, naghihinagpis. Nanay Carmen, kamusta na ho kayo? Masakit sa kalooban. Malungkot. Nawalan kami na breadwinner na siya yung
tumutulong sa amin. Paano nyo po nalaman na wala na ho siya, nanay? May dumating na barangay. Madaling araw po yun? Madaling araw. Na sabi, kilala niyo ba yung Fabio Norbertes? Oh, bakit po? Kasi na-recover namin yung motor, yung cellphone, at saka wallet. Nandun sa presinto, sa Station 5, sa Malabon. Pinabahan na ako, ma'am. Alam ko na may nangyari na sa anak ko. Bakit nandun doon yung motor niya? Andun yung cellphone niya, bakit wala siya? Pinaalalayan ko doon sa kumpare namin, retired police. Ngayon, na-trace niya po doon sa hospital na meron daw 2 tao na nagdala sa kanya, pero hindi daw na-arrival. Meron dito 2, dito isa, tapos dito sa dingding. Maraming daw sinasakyan at Amerika. Sa klulo. Shock naman po. Parang hindi ko sukat akalain na ganun lang may nangyari sa anak ko. Mabait na mabait anak yan. Pag dumarating po yan ng 4 o'clock, pidala na siyang almusal. Ay puto, sinapay, kape, itisingin na po ako. Para matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Kung ano-anong trabaho raw ang pinasok ni Junjun. Naging waiter, nagmaneho ng van, hanggang naging TNVS o motorcycle taxi rider. Sabi niya, dito na lang ako sa motor, sarili ko pa, sabi niya. At saka kakawak ko yung oras ko. Sa gabi, pinili raw ni Junjun na mamasada para sa araw maalagaan ang kanyang anak na may special needs. Siya rin ang tumutustos sa kanyang mga magulang na pareho ng may edad at hindi na makapagtrabaho. Single parent si Junjun. Ang kanyang misis namatay 1 buwan lang matapos manganak. 3 years old lang yung bata. Wala na siyang nanay, wala na siyang tatay. Sakit lang isipin mo. Di ba? Tapos kayo nawala ng anak. Yun yung pinalit sa amin. Kahit na meron siyang sakit, talagang nagpapasada siya. Marami siyang komplikasyon. Marami pang siyang pangarap sa buhay. Papatherapy niya yung anak niya. Kasi kami, matanda na kami. Hindi na namin kaya maghanap buhay. Kaya siya yung inaasahan namin na talagang tataguin sa amin hanggang sa mamatay kami. Pero nasaklap, siya pa yung nauna. Yung pong pumatay, tsaka yung nang hold up, meron na hong nagpunta sa pamilya niyo para Hindi po nila pinakita sa amin. Pero dumating na nag-interview daw sa kanya doon sa station. May pinarinig niya sa amin kung ano yung sinabi ng nagpatay. Ano sabi ko? Pasensya na hindi ko sinasadya. Hindi bang sabihin mo yun na hindi mo sinasadya. Pinlano niya yun. Ang sabi doon sa amin sa Malabon, notorious na tao yan. Labas-pasok yan sa floor. Yung ganyang gawain niya, bakit labas-pasok yan? Ayon sa investigasyon ng Philippine National Police, matapos biktimahin si Junjun, ang suspect nagtungo sa Malabon kung saan nakapang-hold up pa ito. Pero kalaunan, nahuli. Nakadetini ito ngayon sa Malabon City Police Substation 4. Paano ho nahuli itong suspect? Doon sa area ng Lungos. Hinold up niya yung isang tao doon na may cellphone. Gamit niya yung motor na nakuha niya doon sa parte ng Caloocan. Humingi ng tulong yung hinold up niya at natulungan ng mga tao. Tapos nakatawag ng pulis. Malapit lang naman yung pulis natin doon sa vicinity. Nagpapatrol sila. Kaya narespondihan at nahuli. Hindi raw ito ang unang beses na nakulong ang suspect. Labas-masok na pala ito sa kulungan. Anong impression nyo dito po sa suspect? Kasi in one night, dala-dalawa ho yung ginawa niyang krimen. Tapos pinatay niya pa ho yung hinold up niya na una. Talagang gawain niya yun kasi bago nangyari yun, July 14, mayroon din siyang nakaranap noong July 11. Sabi po ng mga tao sa baba, nag-Cara-Cruz din daw ho ito Meron siyang sa gambling din, illegal gambling. Nakaharap ko ang suspect, bagamat bawal iparinig ang aming pag-uusap. Ayon sa kanya, nagawa lang daw niya ito dahil siya'y balisa at ang nangyari, hindi raw niya sinasadya. Kahit pa ilang beses niyang sinaksa si Junjun. Pero ba't niya ho kaya nagawang saksakin ng ilang beses? Ang tindi naman ho nun. Maaaring na-impluwensya siya ng bawal na gamot. Kaya wala siya sa matinong pag-iisip. Pero yun, kailangan pang i-confirm through a drug test, di ho ba?
kailangan para official na masabi natin. How will the case progress from here? Napailan namin siya ng kaso. Marami siyang kaso na kinakaharap. No bail ito. Naka-impound ngayon sa Police Substation 5 ng Malabon ang motor ni Junjun na inagaw sa kanya ng suspect. Wala naman ginagawa yung anak ko, kundi naghahanap buhay lang naman po siya para sa pamilya niya. Bakit ganun? Awa siya! Hindi ko maisip kung paano nyo ho nakakaya ito, Nay. May kumukaya. Ilang gabi na po ako hindi nakakatulog. Kagabi magdamag na naman ako. Hindi nakatulog kasi parang iniisip ko na bakit niya pinatay? Kahit napatayin mo rin siya, hindi na nababalik ang buhay ng anak ko. Kahit kailan din na namin siya makikita din. Sabi ko, bakit ka nandyan? At nandyan ka? Dahil sa nangyari, gumagapang tuloy ang takot ngayon sa mga rider. Ang ilan sa kanila, meron ng mga pakiusap na nakadikit sa kanilang mga helmet. Nagbabiyahe para mabuhay, please, wag ko akong patayin. Hindi na ako nagbabiyahe pag gabi na eh. Bumabiyahe kami para sa pamilya namin, tapos gano'n lang, parang baboy lang na kinitil eh. Para sa mga kapulisan sana, paigtingin sana, yung ronda, yun ang importante. Masisisi ba sila? Gayong tila napakadelikado ng panahon. Sa loob lang ng 1 linggo, last week, 3 insidente na ang mga biktima, mga rider. Si Donna, hindi niya tunay na pangalan, naniniwalang basta rider, sweet lover, ang kanyang kinakasama na motorcycle taxi driver na si Renren. Sa diaraw, napakamaasikaso. Good provider din daw si Renren. Talagang araw-araw po bumabiyahe. 16 hours po siya nagkatrabaho. Wala pong mintis po yun. Minsan hindi nga po umuwi. Sa labas na po natutulog para lang po may maiuwi po sa amin. Lagi ko pong ina-update kung nasaan siya. Humihinto po yun para mag-reply sa akin. Pero madaling araw, nitong July 10, ibang update ang natanggap niya. May nag-chat po sa akin. Yun nga, gamit po yung account ng asawa ko. Sinabi niya na, nakasagi ako ng sasakyan. Magkano ba yung pera nga natin dyan? Gumanon siya. Sabi ko, 1,000 lang naman yung pera natin. Hinihingian daw siya ng 2,000 nung gasgasan niyang kotse. Ang 1,000 pesos sa e-wallet ni Donna, agad niyang pinadala sa kanyang mister. Kulang pa daw, ganyan ang hingi ulit. Nag-send po siya ng picture. Motor lang po ng asawa ko na nakabukas po yung compartment. Gulo-gulo po yung gamit ng asawa ko na parang hinalugog po. Doon na po ako kinutuban. Nagbo-voice message na po kasi ako na kahit anong sabihin mo sa akin, hindi ako maniniwalang ikaw ang asawa ko. Tapos yun po nung umamin na po siya, o sige, ganito hawak namin yung asawa mo, ganyan. Kung gusto mo pang makauwi ng buhay asawa mo, makauwi ng ligtas, magbigay ka sa amin ng 5,000 piso. Sabi ko, pakita niyo po muna sa akin yung asawa ko, bibigay ko po yung pera. Pero hindi po nila pinakita. Kinaumagahan, natanggap na ni Donna ang masamang balita. Kanyang mister na si Renren natagpuan ng walang buhay sa gitna ng Davilan Road sa Carmona, Cavite. Nanginginig po buong katawan mula ulo hanggang pa. Lahat po kami umiyak na po. Panghirap tanggapin po kasi ninakaw siya sa amin. Ang mga labi ni Renren nakaburol ngayon sa kanilang tahanan. Sa inisyal pa lang na investigasyon ng mga pulis, posible raw na biktima si Renren ng hit and run. Bagamat meron silang mga natagpuan na mga ibang ebidensya sa crime scene. 2 fired cartridges and 1 live ammunition. Dahil po sa mga fired cartridges, napag-alaman na itong natagpo ang biktima ay biktima ng pamamaril. Dito po sa area na to, ma'am, mapapansin nyo, meron pa rin siyang markings ng dugo. Dito po banda, ma'am, mismo sa gitna nitong area na to, nakitang nakahandusa yung biktima. 3 araw matapos makita ang bangkay ni Renren, nahuli ng mga pulis ang suspect na kinilalang si alias Ricky, 22 anyos. Nagpanggap daw itong si alias Ricky na pasahero. Noong gabi ng July 9, nag-book siya papunta po ng Carmona, Cavite. Pero pagdating daw nila ni Renren sa Carmona, ilang oras lang
Matapos patayin si Renren, may isa pang TNVS rider na biniktima rin daw ng parehong suspect na si alias Ricky sa bayan naman ng 13 Martires. Pero yung biktima po ay hindi tinamaan ang kanyang ulo kasi sinalag ng kanyang kamay. Kasalukuyan pong nasa hospital pa rin po yung biktima. Mukhang pareho ang modus nitong si alias Ricky na nang hold up sa Carmona at sa 13 Martires sa Cavite, sa nang hold up din kay Junjun sa Caloocan. Mang hold up, mang agaw ng motor para mang hold up ulit. Si alias Ricky nakakulong ngayon sa police station ng 13 Martires. Siya po ay sinampahan ng kasong carnapping, tsaka yung Republic Act 10591, illegal possession of firearms, and then frustrated homicide. Ikaw yung may gawa doon sa Carmona at saka sa 13. Sa office na lang po ako papalman. Ano pong masasabi niyo sa pamilya ng victim? Humingi lang po ako ng pasensya. Sana lang talaga hindi niya maranasan yung naranasan naming sakit na mawalan din siya ng pamilya. Kasi masakit po talaga, ma'am. Kasi sabi nga nila na an eye for an eye and tooth for, di ba po, yung ganun. Kung pwede lang, ma'am, pero hindi namin hinihiling na ganun. Pinagpapasa Diyos na lang po namin lahat ng mangyayari sa kanya. Ang gusto ko lang mabulok siya sa kulungan. Ang impact nito sa amin talaga yung pagkamatay ng mga kasamahan namin. Nagdudulot sa amin ng takot at pangamba na iwanan na at alisan na namin itong uri ng hanap buhay nito. Ang hinaing namin kakulangan ng proteksyon. Hindi lang sa aming hanay, ang inihiling naman namin dati pa police visibility na makita sa lahat ng komunidad. Yung revised penal code natin, it only protects the riders kapag nangyari na ang krimen. Ibang batas na pumoprotekta sa seguridad or interest ng mga TNVS riders natin is yung bagong Anti-Carnapping Act. Sino batas na nagpaparusa sa pagnanakaw ng motor. In the past week, merong isang Senate bill na nilodge para paigtingin ang seguridad na ino-offer natin sa ating mga TNVS riders. Kasama sa bill ang paglalagay ng mga security measures like for example, yung verification ng mga passengers, yung pag-locate nung ride. Gayunman, mas paiigtingin daw ng PNP ang pakikipag-ugnayan nila sa mga ride-hailing company o yung mga kumpanya na pinagtatrabahuhan ng mga rider para na rin sa kanilang kaligtasan. Mo yung pandemic, kami ang nag-transport at nagpagulong ng ekonomiya ng Pilipinas. Tinutuloy pa rin namin yung aming ambag sa ekonomiya. Mga kasama ko na lang, lagi kayong mag-iingat. Kung nakakaramdam kayo ng kaba, takot sa inyong maisasakay, huwag nyo na lang isakay. John, nasaan ka man ngayon na mahal na mahal kita. Kung nasaan ka man, huwag ka mag-alala sa anak mo. Aalagaan namin yun, palalagayin namin yun. Kahit anong hirap, susuportahan namin yan. Asikasuhin namin yung gumawa sa iyo ng ganyan. Yung tumapos sa buhay mo. Bawat biyahe ng mga rider, buwis buhay. Sana sa kanilang bawat biyahe, huwag namang pangamba at takot ang kanilang baon. Lalo't hangad lang naman nila, serbisyo at hanap buhay para rin sa mga naghihintay sa kanilang pag-uwi. Sa ilalim ng isang taniman sa Davao del Norte, may lihim na ilang taon nang nakabaon. May nakakulong pala roon na isang lalaki. Sino siya at bakit ito nangyari sa kanya? Sa kabundukan ng Kapalong, Davao del Norte, sa ilalim ng taniman, may isang butas. Ang bungad nito may maliit na gate, nakakandado at tinatakpan ng mga sako. At kapag sisilipin ang kadiliman sa loob, bubungad ang isang lalaki. Maulay, narinig na mo, tuko siya.
Sigaw siya nga, nanong giana siya pagkulong. Sinisigaw niya, ang sinasabi niya pa ay tubig, walang tubig, bigas, at saka Yosip. Galing ko sa ilalim, mga last abroad na ako, mga 490,000. Sino ang lalaking nakapiit sa ilalim ng lupa? At sino ang may hawak ng susi sa kanyang kalayaan? Ang mga tiga-barangay Suaon alam na merong kulungan sa taniman. Kapag hindi siya pinapansin, babato siya tapos nagwawala sa loob. Pero ang magsasakang si Ninita, araw-araw itong sinasadya. Ang lalaki kasing parang nakakalaboso, walang iba, kundi ang nakababata niyang kapatid, ang 51 anyos na ngayon na si Nelson, hindi niya tunay na pangalan. Ito raw ang nagsisilbi niyang parang tahanan sa loob ng 8 taon na mula raw nung nawala ito sa Katinuan. Kami tanan, ma'am, kay mahadlok man mig adtog layo ba, way kwarta magbaktas ra. Paminsan-minsan, nagiging agresibo raw si Nelson. Pero sa mga pagkakataong siya'y kalmado, nakakausap naman daw ito. Kumusta ka, tay? Gusto na kong gawa sunda. Bakit ka ba dyan sa loob? Ilang gusto nga. Bilanggo gani ko. Kuhaon daw nila ilang gusto diha. Asang napita ito sa Davao. Ninakaw daw na... Kumusta ang buhay mo dyan sa loob? Mahirap? Hindi man. Mainit? Lamok pa ibuha rin wala biing. Paano kapag umuulan? Basa. Basa ako diha. Ang butas, maliban sa madilim, napakainit, napakasikip. Kaya si Nelson halos hindi na makatayo ng diretsyo. Hatag mangga mig pagkaon niya kay naluoy mi. Pag matulog siya, tagaan na mughapin og simento og habol. Nang umagang yon, isang kaanak ni Nenita ang nagpunta sa butas para iabot kay Nelson ang isa saing nitong bigas. Nahugasan ang kaldero, no? Bi, hugasan tabi. Ang bigas, nilinis muna ni Nelson. Ba't ikaw? Bas gusto mo ba ikaw magluluto? May tao diha. Adlaw. As bukid ba? Sa bungad ng butas, nagsiga siya ng mga tuyong kahoy. Wapo magkulo. At saka niya ito hinintay na maluto. Si Nenita naman at ang isa pa nilang kapatid na si Lilia ang siyang nagluto ng ulam. Pagbusog, malakas ang sigaw niya. Galit siya ka Ninit. Sabi niya, kamu ang nagkulong sa ako ba? Ipreso ko ninyo, mahana. So, padigos ka ah. Padigos ka, anda kit mall. Isang beses daw kada linggo kung paliguan nila si Nelson. Tiara may magligo, ma'am, kay di man may kasulod diha. Sabi ng panganay nilang kapatid na si Jaime na siyang naghukay sa butas. May pinagawa rin daw sila noong inidoro pero nasira ito matapos matabunan ng gumuhong lupa. Diri mamang CR diri yun, anak kong baul niya diri. Kay gani. Kaya lang, nung nag-lunch Ang rasaid, wa na natabunan na. Maghingi siya plastic nga. Tagay ko silupin kay magkuang libang ko mo ana. Mag-ihi siya diya sa kuan kadong gikalutan bitaw di sa labas. Ni akong payab ag tubig aron di mabaho.
Ang sitwasyon ni Nelson ngayon, malayong malayo sa kalagayan niya noon. Hindi siya kinakailangang alagaan noon. Sa halip, siya pa nga ang umaasikaso sa kanyang misis na si Maricel at sa 4 nilang mga anak. Sa pagsasaka, itinaguyod ni Nelson ang kanyang mag-iina. Maayo ma'am, mo dalang kuan pamilya. Paeskwela mang iyang anak, duhang iyang paeskwela. Pero madalas daw silang magtalo ni Maricel. Si Nelson daw kasi seloso. Kay naana naman yung hunahuna mo ito nga. Iya kong gihuna-hunaan nga, na daw ko'y lalaki. Kay kana daw lagi di daw ko kapuyo og balay, kay kanang sikog trabaho ba. Ang suspetsa at sama ng loob, nilunod daw ni Nelson sa alak. Kanya, way kaong-kaon, tagtulog ka adlaw si inom, 2 ka gabi. Kahurot siyang tag 10,000 kwarta, inom lang. Tambagan na mo, ayaw nag-inom. Masuko man siya, kuha na magsundang, tigbas na, sibat nami. Kanang paghuman ay, sige na, daot na siya. Mulakaw na, ma'am, surigaw, baktas yung niyagikan diri. Naman hilabot naman harbis nagkakaw, lubi, kay iya daw kakao lagi. Mawadang gid siya but. Hanggang iniwan na siya ng kanyang mag-iina. At ang kanyang mga kapatid, kinailangang magdesisyon. Maunang gikulong na lang namo. Kay kami may kuanon sa mga serman. Taong 2018, gumawa sina Jaime ng isang kulungang yari sa kahoy. Ang problema, lagi raw itong natatakasan ni Nelson. Lain ang huna-huna nato atong isuon. Murag, di na ako katulog o gabi. Pag huna-huna, kaya asa na. Kalaban ako ang nagkuhan ako, ma'am. Kaya sa sumunod na taon, Ito sa ilalim. minabuti nilang dalhin si Nelson sa isang mental health facility sa Davao. Siya dito 3 ka bulan. Siya ra isa dito sa mental. Yatod ma'am doktor dire. Naayo na. Naayo na siya. Pero nung nakalabas, Araw kay nagbalik mag-inom. pero dahil wala na raw silang sapat na pera para dalhin ulit siya sa mental hospital, sina Jaime nagdesisyong ikulong na lang ulit ang kanilang kapatid. Ako, ma'am, gusto gid kong maulian. Naawa ako sa iya, ha, ma'am. Nga, nakatulog siya diha, nga, 8 anyos na. Nya kami nakatulog ni maayos sa kwarto. Para matulungan si Nelson, nakipag-ugnayan ang aming programa sa Municipal Social Welfare and Division Office ng Kapalong. Salamat, Miss Amy, ma'am, nga. Pagtabang mo sa amo mo, ah. Salamat, Miss Amy, ma'am, nga na ay makatulong sa kapatid namin. Ay, hirap naman mi sa among pamumuhay, ma'am, uling-uling ra. Emergency, may tao. Kuan to sir ha? Para ma-check up ka. Pero ang mga kawani ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office nahirapang sirain ang padlock ng selda. Kinailangan din nilang hukayin ang lupa sa gate para doon mailusot si Nelson. Ilang saglit pa, si Nelson Gawas na. Sige, gawas na. Very good. ligtas na nailabas. Siya pa yung nakatublo. Ayaw. Ay, sweet naman day. Pa-check sa taas na nurse. Pa-check sa taas nurse, sir ha? Ay, siniras ko, nini. 120/79. Kumusta man ka tay? Salamat po ng gawas sa kung gawas. Kumusta man ang gibate tay? Salamat. Okay ra ka? Kumusta imong pangalan tay? Marshall. Makalipas ang 8 taon, ngayon lang uli niya nasilayan ang mundo sa ibabaw ng lupa.
Mula sa barangay Suaon, ibinahe si Nelson papunta sa bayan ng Kapalong. Maminaw ko sa imong likod, ha? Ginhawa. Basically, wala naman siyang ibang symptoms except sa ubo. Titreat po natin yung symptoms since medyo matagal-tagal na po yung kanyang ubo. At saka siya ibinahe Patagum City para ipakonsulta sa isang psychiatrist. Meron siyang mga naririnig na parang sa guni-guni. Meron din siyang tinatawag na mga delusions. Masasabi natin na meron siyang tinatawag yung mga psychotic symptoms. Si Nelson, meron daw schizophrenia. It's a condition, kaya siyang i-control, pero hindi siya totally ma-cure, but it can be controlled with medication. We always remind them na hindi talaga dapat uminom, not even a drop nga eh. Kasi it could cause more dysfunction doon sa pasyente. Kasi may effect talaga ang alcohol sa brain. And yung sakit niya is nasa brain din talaga. Para matulungan siya, mainam daw na madala siya sa isang mental health facility. Kaya mula Tagum City, agad siyang dinala sa isang mental facility sa Davao City. Iba sa pinagdalhan sa kanya noon. Nagpasalamat din nga na admit siya kasi maayo ra. Mayroon siya siyang sakit. Nalipay man mi anak, ma'am. Kasi maayos siya. I-re-enroll namin siya sa program namin sa mental health program. Every month talaga, libre yung check-up at saka libre yung gamot. At saka yung kung magka-problema sila sa sasakyan, so pwede naman kami makipag-coordinate sa barangay for free transportation nila. Ang plano namo, amo lang tamo nagjuta ng bangag diha. Kaya di na siya ibalik diha. Balak rin daw nilang ipagawa si Nelson ng sarili nitong bahay para doon na ito tumira kapag natapos na ang kanyang gamutan. Basig maulian pa na, ma'am, oy. Kung naay insaktong tambal matumar. Sino ako? Sino ako? Kilala niyo ako, di ba? May ilan na kaming mga naitampok na kaso na katulad ng kay Nelson. Mga may problema sa pag-iisip na dahil walang mga mental health facility na pwedeng pagdalhan sa kanila, ginawan na lang ng kung ano-anong mga kulungan. Lalo na't matapos ang pandemya, dumami ang mga kaso ng mental health o may mga problema sa pag-iisip. Sa pagtatali sa isang tao na may mental health issue, mas lumalala ang kanyang psychological challenges o difficulty. Importanteng malaman ng pamilya na meron tayong maaaring puntahan. Barangay health worker pwedeng magrekomenda o magbigay ng referral kung saan ang pinakamalapit na ospital para sa kanila. Sa kailaliman at kasuluk-sulukan ng ating isipan, may mga digmaang hindi nakikita at mga sugat na hindi basta natatanaw. Kapag kulang ang pangunawa, kahit ang pagmamahal parang nagiging kulungan. Gawas na. At hindi kulungan ang gamot o magbibigay lunas sa mga may sakit sa pag-iisip, kundi isang daang pauwi sa kanilang sarili. Lang, may Pilipinong tennis player na naglaro sa Wimbledon Championship sa London. Yan si Alex Ayala na sa ngayon nagbibigay sa ating lahat ng inspirasyon. Sa loob ng ilang linggo, parang tennis na ang naging paboritong sport ng mga Pilipino. At iisa ang dahilan, ang 21 anyos na Filipina tennis star, si Alex Ayala. Pasok siya at naglaro sa final rounds ng pinaka-prestigyosong tennis tournament sa buong mundo, ang Wimbledon. Pinahanga niya hindi lang tayong mga Pilipino, kundi lahat ng nanood sa kanya.
naryang halos sumubsob sa court. Mahabol lang ang bola. Ayon nga sa tennis legend na si Maria Sharapova, si Alex a star. Naging makasaysayan ang paglalaro ni Alex sa Wimbledon. Lalo't siya ang kauna-unahang Pilipinong tennis player na pumasok sa round of 16. Tinalo pa niya ang defending champion at dating world number 1 na si Iga Swiatek. Matapos ang mga ipinamalas niya sa Wimbledon, umakyat ang kanyang world ranking to number 28. Pinakamataas din na naabot ng isang Pilipinong tennis player. Kaya sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas, hindi maikakaila, the Alex Ayala effect is on. Sa airport pa lang, dinagsana siya. Pati Malacanang nagbigay sa kanya ng homecoming reception at ginawaran pa ng presidential citation. Lubos kong ipinagmamalaki ang pagiging Pilipino. I carry the flag with me wherever I go. Nito lang Miyerkules, nakapanayam ko si Alex. Hi Alex, nagulat ka raw pagdating mo sa airport. Dun Talagang sa nagulat. Parang you haven't fully grasped the extent of what you've done Hindi for this talaga. country. Na meron nang tinatawag ngayong the Alex Ayala effect. Ooh, grabe yung dating. Hindi ko talaga inakalang ganun kadaming tao ang sasalubong sa akin sa airport. I expected maybe some kids, ilang atleta, maybe just the Philippine Sports Commission. Nagulat talaga ako. Wala kang awareness how big you've become? A little bit. Pero hindi ako madalas nakakauwi. So, tuwing nakakauwi ako, syempre, nagugulat ako parati. Because this is my home and this is where I've grown up. So, I go to the same places that I've been going for forever and naiiba yung experience ko. Everyone's talking about that magic shot. Na-realize mo ba what you did? Yes, nadulas ako after the serve. Parang sayang, super important point. Tapos nakita ko, medyo mahina yung pala niya. Sabi ko, kaya. And then yan nga, inabot ko. But I think that's just the mentality I had and it shows the motivation I had to win. Pero Alex, paano mo kinakaya yung pressure? Ang hirap nun one match, one tournament after another. Tapos ngayon, fairly or unfairly, parang sa'yo pa nakaatang ngayon yung Philippine pride. I remember at the core kung ano talaga yung trabaho ko. Atleta ako. And I know how to be an athlete. I've worked hard to be an athlete. Halos buong buhay akong tennis player. I know how to handle my composure. I know how to hit the ball well. Anong klaseng mindset meron ka ba? Do you have nerves of steel? Siyempre, kinakabahan ako like that in the big stages, kapag kalaban ko si Swiatek or kapag kalaban ko si Paulini or kapag nasa center court ako, siyempre kinakabahan din ako. But when I'm in the match and I have sense enough to trust myself and sense enough to live in the moment. Ano bang pakiramdam when you're there, the world is watching? What does tennis do to you? Ang daming binigay sa akin ng tennis. Ang dami kong natutunan, ang dami kong na-meet na mga tao. Tennis has given me so much and I think when I wear my heart out on my sleeve when I play. So nakikita mo talaga yung personality ko kapag naglalaro ako ng tennis. Nasa dugo ni na Alex ang pagiging atleta. Dating Southeast Asia Games bronze medalist sa swimming ang kanyang mami Riza. Tennis player din sa Amerika ang kanyang kuya na si Miko. At ang una raw nagturo sa kanyang humawak ng racket ang kanyang lolo Bobby. Kaya 4 na taong gulang pa lang si Alex. Halos dito na siya lumaki sa tennis court ng Valle Verde Country Club sa Pasig. Dito niya raw unang hinasa ang kanyang pamatay na top spin at two-handed backhand. Naalala namin dati si Alex. Ang presidente ng Valle Verde Country Club na si Richie, nasundan daw ang karera ni Alex mula nung ito'y bata pa. First friend ko yung lolo kasi niya eh. Laki-laki talaga ng cheeks na nun. Nakakatuwa kasi makakita ng tennis player na ang liit pa lang. First time siya naglaro, mga 4 years old. Tapos naka-complete tennis outfit na siya. Pagkatapos daw ng klase ni Alex, diretso ito agad sa tennis court para mag-training. Nung bata siya, ang tanda ko once a day after school. Later on, they became more serious. Twice a day silang mag-practice. Yung commitment nila, ibang klase.
At kahit daw si Alex ang pinakabata o pinakamaliit noon, hindi raw ito nag-atubiling sumabak sa mga club tournament. Etong isang photo na to, pinuntahan namin siya sa Singapore. Silang magkapatid, sinuport namin siya. I think nag-champion siya dito. Ayon sa mga dati niyang nakakalaro sa tennis, noon pa man daw, kahit si Alex tahimik, matinik. At 12 years old, kasing level niya yung mga men's pro level dito sa Philippines. Kasi sobrang lakas na palo niya for a 12 years old. Tapos sobrang consistent din. So these are photos from over 10 years ago. Makes me feel even prouder that this little girl is representing our entire country. Sobrang happy na pag may laban siya, nagagawa kami ng watch party dito sa Lanay. Napupuno niya yung Lanay. Hi Alex, patuloy mo lang yung magandang ginagawa mo ngayon. Sana mapasyal ka dito sa Baliberde. 12 anyos pa lang si Alex, nagkampiyon na siya sa prestigyosong Le Petit As-14 and Under Tournament sa France. Dahil dito, naging scholar siya ng Rafa Nadal Academy sa Mallorca, Spain. Doon siya nahasa pa ng husto sa ilalim ng ilan sa pinakamahuhusay na tennis coaches sa buong mundo, pati na si Tony Nadal, ang tsuhin at dating coach ni Rafa Nadal. I suppose the question to ask, may buhay ba si Alex outside of tennis? Oo naman. Do you feel like you had a good childhood? I had an amazing childhood. I'm so grateful for my childhood, for my teenage years, and I wouldn't change it for anything. Life outside tennis, meron ba nun? Yes, of course. I travel a lot. So when I have free time, kapag nag-align yung mga schedules namin ng mga kaibigan ko, lumalabas kami, nagdi-dinner, or nagsisine. Yan. Sumasayaw ka dun sa party ni Bad Bunny. Yes. Magaling kang sumayaw. Game naman kaya si Alex sa isang acting challenge. May acting challenge sila. Game ka ba? Okay. Anong sentence? Mabuhay mga kababayan. Ayun, but different emotions okay. daw. Mabuhay mga kababayan. Happy. Mabuhay mga kababayan! Mabuhay mga kababayan? Mabuhay mga kababayan! Ang makasaysayang Wimbledon run ni Alex nagtapos sa round of 16 o 4th round ng tournament nung natalo siya ni Jasmine Paolini ng Italy. Panalo, talo, you still shine. Pero anong klaseng loser ka? Are you a good one or a bad one? I wanna say good loser. Of course, nasasaktan ako kapag natatalo and nadidisappoint. Pero I think what matters the most is how you bounce back. And tennis teaches you how to lose. I think those are almost more defining than kapag nananalo. Saan nanggagaling yung drive mo? Sa akin mismo. Ganun lang talaga ako ever since 4 years old ako nagte-tennis. Kaya kabisado ko na yung sarili ko. But at the same time, there's still so much I have to learn about myself. And I think that's just part of growing up. But I'm a competitor at heart. Kasi they say, yung mga great people daw, may pinanghuhugutan. Meron daw bubog or hinanakit that they carry all their lives. Meron ka ba nun? Hindi, wala. So you're this sunshiny girl. It's hard to define me and my journey with just one thing because all people, they have layers, they have different dimensions, so you cannot compress a whole life and a whole journey into one ideal. Grabe, you're only 21. Yeah. You have the world at your feet. Everyone's watching you. Ano ba nakikita mong future? Sana kinabukasan na masaya, fruitful, and filled with health and happiness. Isa sa mga humanga kay Alex, ang sand artist na si Papalo mula Tandag City sa Surigao del Sur. Bilang pagsaludo sa kanya, iginuhit niya sa buhangin si Alex Ayala. Sa husay at determinasyon ni Alex, naging instant fan daw siya nito. Na-idolize ko siya. Ang laki po ng contribute niya sa bansa natin. Yung padive na siya, parang buhis-buhay na po, ibinigay na po talaga niya ang lahat-lahat. Kaya gumawa siya ng panibagong tribute gamit ang pinakasikat ngayong larawan ni Alex. Hindi nga lang daw ito naging madali. May time po talaga hindi matapos, lalo na kung biglang umulan. Hindi maganda panahon, uwi ka talagang luhaan. Back to zero po talaga. 5 oras ang inabot niya bago ito nabuo, pero sulit naman daw. At para sa mga nagsasabing AI o Artificial Intelligence lang ito, heto ang ikatlong sand art ni Papalo. Patunay na tunay ang kanyang paghanga kay Alex Ayala.
Alex Ayala, sana magustuhan mo yung sun art ko. Idol kita, Alex Ayala. Pero kung may higit na na-inspire sa tagumpay ni Alex, ito ang mga batang nangangarap ding maging tennis champion. Isa na rito ang 8 taong gulang na si Rafael. Nung pinanganak ko siya, 2017, yun din kasi yung same year na nanalo si Rafael Nadal sa French Open. Nagkaroon ako ng idea na why not ipangalan natin yung anak namin kay Rafa. Nung 1-year-old po siya, tinatry po namin siyang pahawakan ng raketa. Tinatry niyang i-grip yung malaking raketa. At dahil tennis coach din ang kanyang daddy Gerard, maaga pa lang, hinasa na ang kanyang talento. Yung program na tawag nila ay Tennis 10s or 10S. This uses slower balls, smaller courts, and shorter rackets. I started hearing about Alex Ayala that she was good since her win in SEA Games. I'm trying to act like her. My playstyle, I want to be a bit unpredictable. This is my favorite move from Alex Ayala. Crouch Wimbledon shot. Mas lalo pa raw tumindi ang paghanga niya nung nakilala niya mismo ang kanyang idolo. Sa WTA o Women's Tennis Association 125 tournament sa Maynila nitong Enero. I enjoyed being with her during that time. I said to her that I play tennis and I'm on orange ball. At syempre, hindi niya pinalagpas ang pagkakataong magpapirma sa kanyang orange ball. I would like to be a professional tennis player and I would like to travel the world. Ate Alex, once I meet you again, can we rally and match point first to 7? Sabi mo, kung may bata doon na katulad mo dati, na naka-ruffles ang medyas, light up shoes with chubby cheeks, anong gusto mong ipayo sa kanya? Na ipursige kung ano yung mahal niya sa buhay, ano yung gusto niyang gawing trabaho, and to believe in herself. Marami mang bagay ang naghahati sa ating bansa ngayon. Ipinapaalala ni Alex Ayala na meron pa ring mga tagumpay na kaya tayong pag-isahin. At sa kanyang bawat laban, iisa ang sigaw ng milyon-milyong mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. Laban, Alex! And that's the Alex Ayala Effect. Kasama po si Alex Ayala. Alex, iki-MJS na yan! Matagal nang naging bulong-bulungan na ikakasal na raw ang aktres na si Bea Alonzo sa kasintahan niyang businessman na si Vincent Ko. Yun nga lang, parang naging urong-sulong ito. Pero sa linggong ito, ginulantang na lang nila ang lahat ng napabalitang sa wakas. Ikinasal na sila, hindi sa simbahan, kundi sa West. Limitado lang ang mga bisita at pribado ang naging seremonya. Pero ang pagpapakasal ni Bea Alonzo, parang nabasa na raw dati pa ng mga baraha. Taong 2021 kasi, sa kanyang vlog, nagpabasa si Bea sa tarot o tarot reader na si Nikki Vizcara. Meron kayo iniisip na lalaki, very pleasing naman yung aura. Yung connection nito sa life mo, itong lalaki na to, is sa pera, sa business. Gusto mo nang mag-relationship. Yan yung sinasabi nito. You're longing for someone For life. for life. Forever. The forever. The hashtag forever. Tanong, ikakasal pa ba ako? 4 cards. Si Miss Bea. Ay, nakita ko may magkahawak ng kamay. Later on pa nga. Civil yung una eh. Anong civil? Oo, hindi ka church. Pero bongga naman yung maging kasal mo and marriage life after. Ito yung mapapangasawa mo. Bakit Meaning, mo sobrang love tinebo? ka. Matanda na. Mature na kasi siya. Mature siya mag-isip and love niya is true. Fast forward 2026, parang nagkatotoo ang mga sinabi ng tarot cards dahil si Bea ikinasal na kay Vincent Ko. Totoo nga kayang ang love life makikita sa baraha? Ang tarot reader na si Jovi Vargas, mahigit 3 dekada nang nanghuhula gamit ang tarot cards. Karamihan daw ng kanyang mga kliyente, celebrities. Pabalik-balik sa akin ng mga kliyente. It means pag ang isang kliyente bumabalik, may nangyayari sa hula mo.
Ang talagang kauna-unahan noon pa ha, si Angelo De Leon, Aiko Melendez, Chris Aquino, Rupa Gutierrez, Pia Wurzbach, marami. Isa raw sa naging kliyente niya, si Chris Aquino. Yung health niya dapat bigyan ng pansin noon. Siguro kaya naging paborito niya akong psychic. Ako nakahula kay Ay niya. Sabi ko noon sa kanya na, Ay, ang mapapangasawa mo, para siyang moreno na mukhang Hapon. Bata ito eh. Pero makikilala mo siya, yun talaga magiging partner mo. Pero, syempre, may mga issue na maaaring pagdaanan, na maaaring maghiwalay. Nangyari yung mga prediction ko kay Pokwang nung magiging love life mo foreigner, galing sa ibang bansa, at magkakaanak ka pa ng isang babae. Sabi niya, ha! Sa edad kong ito, Joby, parang malabo. With this happen. Nangyari yun. Bawat tarot card may sariling kahulugan. Ang The Lovers, sumisimbolo raw ng malalim na pagsasama, harmony, at mahahalagang desisyon sa buhay. Ang The Sun naman, sumasagisag di mano ng lakas, positibong enerhiya at tagumpay. Samantalang ang Ace of Pentacles, itinuturing na senyales ng oportunidad, tagumpay sa karera at kasaganaan sa pananalapi. Kung ang lover kasama ito, saka ito, that is total happiness. Ito naman yung hindi ko gustong card. Pag magkakasama ang card na ito with the lover, ito yung lover at may death card, at ito may devil card, ito may tendency na malaking pagdadaan ng problema ng relationship na pwedeng mahantong sa hiwalayan. Isa sa mga nahulaan din daw ni Jovi, ang football player at dating miyembro ng Philippine Azkals na si Misa Bahadoran at ang businesswoman na si Riza Sison na kumonsulta raw sa kanya sa magkaibang pagkakataon taong 2018. Actually, kinakabahan ako kasi it's my first time. And that time kasi I was single for a long time. Wala lang, just for fun. Basically, mine was kind of funny. It's like, oh, I don't believe in this. Makulit sang friend ko kasi. Tapos, Joey brought me in the corner and he said, oh, I will start reading cards for you. Sabi niya, foreign looking, blue eyes. She said, oh, you will gonna meet a Chinese-Filipino looking girl and you get married. Hanggang aba, nagkatuluyan sila. Then I proposed to her in 2021. Then when we were engaged, we were planning to look for the lucky day for our marriage. And Riza was like saying, oh, meron ako fortune teller. Gusto mo punta dyan, tapos we will see the lucky number for our marriage. I said, who is this? I remember, I said, oh, I'm the fortune teller. Your friend, di ba, ganito. I said, oh, hey, how are you, Jovin? And then my wife said, oh, this is the fortune teller that she talks to me. Nabasa rin daw ng mga barahan ni Jovi kahit pa ang mga magiging anak nila. Jovi kasi told us we will have first a daughter. But then the second one I said, hey love, Jovi cannot be that accurate anymore. And then it became a boy. Then when it became a boy, I said, okay, no more na. I'm kind of scared already because it's too accurate. It's good to hear. Sometimes, marami tayong iniisip-isip. Minsan na, yung parang, ano ba gagawin namin sa buhay? Sometimes you're lost. But dapat hindi mawawala yung prayers natin kay God. Actually, I was asking God that, hey God, give me a good girl. Tapos, Riza comes to my life. Ano naman kaya ang masasabi ng mga barahan ni Jovi sa iba pang kapuso power couples? May nakikita akong baby coming. Ano naman kaya ang masasabi ng mga barahan ni Jovi sa iba pang kapuso power couples? Si Bea, magkakaroon lang ng konting problema pa sa takbo ng relationship nila na kahit na medyo kinasal na sila, maayos naman, mukhang okay naman sila at may nakikita akong baby coming. Okay sa akin ang barahan ni Marian and Dindong kasi both is lucky. The same time talaga, habang buhay magtatagal talaga. Hindi lahat ng hula nangyayari. Salamat kung naganap at nakatulong ako. Pinaniniwala ang nagsimula ang taro noong ika-15th century sa Italy bilang larong baraha ng mga maharlika na tinatawag na tarocchi. Kalaunan, iniugnay ito sa mysticism, occultism at panghuhula. Ito rin ang panahon ng tinatawag na enlightenment. Ang rason ay mga tao pa rin ay humahanap ng kahulugan. At dahil diyan, gumagawa sila ng iba't ibang mga paraan upang makatiyak kung anong mangyayari.
at gumagamit sila ng tarot bilang gabay. Bago pa man dumating ang tarot sa Pilipinas, mayroon ng kaugalian ng mga Pilipino sa paghingi ng gabay sa spiritual. Pero ang original na takbuhan ng mga nagpapahula, saan pa kundi sa Quiapo, sa Maynila. Dito, ang mga tarot reader, kanya-kanyang setup ng kanilang mga lamesa. Susubukan nila magpahula. Sa dami ng manghuhula, di mo alam kung saan sila pupunta. Isa sa kanila si Romy na 33 taon nang ito ang racket. Ang madalas daw isang guni sa kanyang baraha. Tinatanong, o kaya mahal ba talaga ako? Kung soulmate sila, o kaya kung sila ay destiny. Kung maling relasyon, siyempre sinasabihan ko, hindi tama yung relasyon yan. Itigil nyo yan. Kasi once hindi nyo tinigil, may karma yan. Pero hindi na raw ganun karami ang mga kliyente nila. Ibig sabihin ng baka Karamihan kasi, hindi na rito nagpupunta para magpabasa ng baraha. Online na. Pero maswerte at sa araw na ito, may nagpabasa ng baraha kay Romy, ang may bahay na si Gina. Mahal na mahal ba ako ng asawa ko? Lahat ng gusto ng lalaki na bibigay mo, yung moral support, magagawa mo. Kaya mahal na mahal na mahal. Gano'n po katotoo yung sinabi niya tungkol sa asawa niya, ma'am? Yung mapagmahal sa asawa, masikaso sa mga anak, sa asawa. Ginagawa ko yun. Pero ang simbahang Katolika may paalala sa mga tumatangkilik sa tarot reading. Ang tarot reading, pagpapahula ay tinututulan ng simbahan, hindi pabor dyan ng simbahan. Kasi yan nailabag doon sa unang commandment. Ang unang commandment, thou shalt not have other gods before me. So ibig sabihin, ang Diyos ang makapangyarihan, ang Diyos ang pwede makaalam ng lahat at nakakaalam talaga ng lahat. Uncle ko pare, kasi hindi naman pwedeng idaan natin lahat sa hula. Mas naniniwala pa rin ako sa Diyos. Huwag masyadong nakarely ang mga tao sa panguhula. Siguro guide lang naman ako. Search ko lang kasi nandito ako sa Quiapo dahil naniwala ko sa Milagro ng Nazareno, Santo Niño, Mama Mary. Ang panghula kasi guide lang yan eh. May mga naniniwala, pero meron ding mga nagdududa. Para sa ilan, libangan lang ito. Pero isa lang ang malinaw. Hindi kayang sabihin ng mga baraha kung paano natin pipiliing mahalin at harapin ang bukas. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.